Matapos ang 3 linggo, isinara na ang ika-40 edisyon ng balikatan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Muli ring umalma si Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagpuna ng China sa pag-deploy ng mga US military assets sa bansa. Yan ang agenda report ni Francis Folve. By virtue of the authority vested in me as the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I hereby declare Exercise Balikatan 40-2025 officially closed. Formal nang nagtapos ang Balikatan Exercise 2025 sa pagitan ng mga tropa ng Pilipinas at Amerika. Ginanap ang closing ceremony sa Camp Aguinaldo sa Quezon City na dinaluhan ng mga opisyal, kabilang si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. This is the first time Balikatan has included such a simulation, demonstrating our alliance's ability to deliver peace through strength. Tampok sa nagdaang drill ang pagsasanay sa skill sa himpapawid, sa karagatan, sa lupa at cyberspace. Kabilang dito ang Integrated Air Missile Defense, Counter-Landing Live Fire Exercise, Maritime Strike at Maritime Key Terrain Security Operations, Multilateral Maritime Event, Humanitarian Civic Assistance at Cybersecurity. Una ring ginamit sa taunang exercise ang Modern Weapon System ng Amerika tulad ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMSIS at Marine Air Defense Integrated System o MADES na kayang magpabagsak ng low-flying aircraft, kabilang ang drone. Muli namang pumalag si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pagpuna ng China sa pag-deploy ng American military assets sa bansa. Wala silang pakialam doon. Bakit sila nagdi-deploy din sa ibang mga lugar? Ano sa akin kung magalit sila? Ang importante, wag magalit ang taong bayan ng Pilipinas sa atin. Nagkomento rin si Teodoro sa panibagong insidente ng pambubuli ng China. Pinakahuli ang panghaharas sa Navy ship ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. I'm not alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. And it is a choice. Do we left or right? Left. Sinabi ko kanina, there is a price to pay for freedom. Ngayon, ano ang price? Kung magdesisyon tayo na madali, apis, capitulate. Ngayon, kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. Nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Pati na sa umano'y effort ng China para mangialam sa eleksyon sa Lunes. Kasi ang China talagang may interest na pakialaman ang eleksyon dito. Obvious na obvious yan. At nakikialam naman talaga yung mga yan kasi nasa DNA nila yan. Ano ibig sabihin? Iyan, China, 1949, pinanganak yan sa revolusyonaryong pamamaraan. At isang mission statement ni Mao Zedong is to spread revolution worldwide. Continuous revolution. Kaya 45 million ng mga Chinese nangandamatay din sa patuloy na revolusyon at ng eksperimento nila. So nasa sa kanila yan talaga. Gusto nila talaga palawakin ang impluensya. Ipinagmalaki naman ng Balikatan Exercise na mas dumami pa ang mga bansang sumali sa International Observers Program sa joint drill ngayong taon. Umabot ito sa 16, kabilang ang Brunei, Czech Republic, Canada, UK at Vietnam. It is with great pride that we welcome also the other participants who have come for the first time. For instance, Japan has already increased their number of participants, and we are looking forward to having more of the participants from Australia and Japan. Sa pagtatapos ng Balikatan 40-2025, hindi pa malinaw kung mananatili sa bansa ang mga bago at modernong weapon system ng Amerika na ginamit sa joint drill. Pero maaasahan daw ang mas malaki at mas intense na war games sa susunod na taon.
Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel.